Dahil pinangakuan ni Calista si Vincent na ititreat niya ito ng dinner, ay kumain sila sa labas kasama na rin si Natalie. Dahil nagpumilit ito kaya naman buong sandali ay nakasimangot ang asawa. Sa isang pribadong restaurant, dinala ni Calista sina Vincent at Natalie. Kaibigan niya may-ari nito na nakaranas ng matinding pang-aabuso sa asawa. Bilang suporta ay lagi siyang naririto upang kamustahin ito at mukhang unti-unti nitong nakaka-recover dahil na rin sa isa pa niyang kaibigan na si Creed. Ang restaurant na pinuntahan nila ay nasa pinakatuktok ng building at nagsiserve lamang ng French cuisine. Kada palapag ay may iba't ibang cuisine na inihahanda kaya naman kung anong feel mong kainin ay dun ka pupunta sa palapag na yon. Hindi ko alam na alam mong lugar na to, sabi ni Vincent matapos siyang pinagugot ng upuan bago tutumabi sa kanya nang makaupo siya. Kaibigan ko may-ari, simpleng sagot ni Calista at nagsimulang tumingin sa menu. Kahit na halos okupadong lahat ng mesa, hindi yun maingay. Napakaganda rin ng ambience at dahil glass wall ang buong paligid, ay kitang-kita nila ang buong syudad na nababalot sa dilim at liwanag na nagkikislapang ilaw. Hindi lang yon. Ang pinakatuktok ng restaurant ay marahang umiikot pero hindi mo ramdam sa loob. Habang kumakain ay si Natalie ang unang bumukas ng topic dahil si Vincent ay abala sa pagsubok kay Calista ng pagkain kahit pa inayawa niya na ito ay nagpumilit to. Tito Vincent, nagkabalikan na kayo ni Ate Calista? Kailan kayo ikakasal ulit? Yung kasal na malalaman ng lahat at makaka-attend naman ako bilang isang bridesmaid. Sinabing to ni Natalie biglang huminto sa pagsubo sina Calista at Vincent. Nagkatinginan ang dalawa at hindi kaagad nakapagsalita. Si Vincent ang unang nakabawi at tinawakan ng malayang kamay ni Calista. Hindi pa siya ngayon, mahinang sabi ni Vincent. Kung siya ang tatanungin ay gustong-gusto niya ng pakasalan sa simbahan si Calista. Pero ang pagkakataon ang pumipigil sa kanya. Paano kung bigla na lang sumugod ang kalaban niya? Hanggat hindi pa siya tapos sa pag-iimbestiga, ay hindi niya itataya sa peligro ang buhay na mag-ina niya. Bakit hindi Tito Vincent? Paano kung lumayo ulit si Ate Calista? Masasaktan ka na naman lahat ng tao sa paligid mo. Pag-iinitan mo na naman. Ngayong nakita mo na siya, dapat nang naikulong mo na siya sa'yo kuya. Dire-diretsong sabi ni Natalie. Bagamat mahina lang ang boses nito ay pinagtitinginan pa rin sila ng nasa ibang mesa. Nilingon ni Calista si Vincent. Ito ng pangalawang beses na narinig niya. Nalabis na nasaktan si Vincent sa pag-alis niya. Bahagyang kasalanan niya yon dahil hindi niya nilinaw ang lahat bago umalis. Pero mas mabuti na rin ito dahil sa paghihiwalay nila sandali ni Vincent ay lalong tumibay ang pagsasama nila. Nang marinig niyang sinabi nito ay bahagyang naging komplikado ang emosyon niya. Willing siyang magpakasal kay Vincent sa simbahan kung nanaisin nito. Pero dahil sa sinabi nitong hindi pa sa ngayon, ay naguluhan siya dahil ba ito kay Celeste o tungkol dun sa mga taong nanakit sa kanya. Hindi na nagsalita si Vincent at nagpatuloy to sa pagkain. Kahit si Calista ay tahimik rin na kumakain kaya naman si Natalie na nag-aabang na isasagot niya ay bahagyang naguluhan sa biglang pagtahimik ng dalawa. Kung ayaw niyong magpakasal sa ngayon, bakit hindi na lang muna kayo mag-shoot ng prenup photos? May kaibigan ako may-ari ng photo studio at pwedeng-pwede kayo doon. Hindi ba't wala kayong picture nung ikinasal kayo? Eto ng tamang pagkakataon para gawin yun. Malapad at excited ang ngiting suggestion ni Natalie. Tumayo to para tawagan ng kaibigan nitong may-ari ng photo studio. Tumingin si Calista kay Vincent na hanggang ngayon ay tahimik pa rin. Ayaw mo? Tanong niya. Umilis si Vincent. Naramdaman ni Calista ang pagkadismaya. Ang totoo ay gusto niyang idea ni Natalie pero si Vincent ang walang balak na pumayag. Gusto ko Calista. Hinawakan siya nito sa palad at marahang yung pinisil. Inaalala lang kita dahil baka mapagod ka. Alam mo naman ang kalagayan ng katawan mo. Hindi ba? Nginitian to ni Calista bilang assurance. Ayos lang ako, natulog ako halos buong araw. Baka ikaw ngang pagod. Hindi pa nakakabalik si Natalie, bumaba ang mukha ni Vincent at may binulong sa kanyang tenga. Sa'yo lang din ako napapagod baby. Bahagya pa nitong binuguhan ng hangin ng kanyang tenga. Tinulak to ni Calista sa dibdib at namumulang pisngi na pinandilatan to ng mata. Behave! Pagkatapos nilang kumain ay dumiretso sila sa high-end studio ng kaibigan ni Natalie. Nang makita sila nitong magkasama ay kaagad na umilaw ang mata nito at binulungan ng dalaga.
Natalie, hindi mo naman sinasabi sa akin na napakaganda at ang gwapo naman pala nitong tita at tito mo. Isang ngisi ang sinukli ni Natalie. Pumasok sila sa loob at matapos kausapin ng photographer. Kung anong gusto nila kagad na dinala ni Natalie si Calista para makapili ng damit na susuotin. Habang si Vincent naman ay abala rin sa pagpili ng isusuot nito. Ilang minuto pa ang lumipas at lumabas na sa dressing room si Calista na naka-makeup, nakasuot ng puting trahe de boda. Ang puting gown na in mermaid style na may V-opening na nagpapakita ng cleavage niya. May slit sa gilid hanggang lampas tuhod. Labas na labas ang kurba ng katawan ni Calista, lalo pat nakatali ang buhok niya sa messy curly hairband. Walang strap ang suot niyang damit kaya kitang-kitang makinis at mapuputing balikat niya. Simple lang din ang make-up pero lalong lumutang ang kanyang ganda. Nang makita siya ni Vincent ay napatulala ito at hindi kaagad nakapagsalita. Ang madilim niyang mga mata ay nagliwanag na parang may brilyante. Siya na tinitignan, hindi niya kayang alisin ang tingin sa kanyang asawa. Ngayon niya lang nakita si Calista na mag-ayos ng ganito, kaya napatanga siya sa unang pagkakataon na lalong lumiwanag ang ganda nito. Tito Vincent! Sakalang natauhan si Vincent nang tinawag ni Natalie ang pangalan niya. Malakas siyang tumikim sa kanilapitan si Calista at bumulong sa tenga nito. Baby, ang ganda mo, tinitigasan ako. Mahinang sinuntok ni Calista sa dibdib si Vincent dahil sa sinabi nito. Huwag kang pervert, nasa labas tayo. Ginitaan niyang photographer na papalapit sa kanila dahil ngiti-ngiti ito habang nakatingin. So, kung hindi tayo sa labas, pwede ako magpakabasto sa'yo? Tudyo nito na siya lang ang nakakarinig. Siniko to ni Calista bago iniwanan upang lapitan ng photographer na naghihintay na sa kanila. Miss Calista, pwede na nating simulan ng shooting kung handa ka na. Sumunod sina Vincent at Calista kay Daisy, ang pangalan ng photographer at pumasok na sa loob kung saan nila gagawin ang photoshoot. Maraming team ang studio at pwede silang mamili kung saan nila gusto. Pinili ni Calista ang landscape na may malawak na meadow at fresh and horse sa background. Nananabik na siya sa alaga niyang kabayo na matagal niya nang hindi nabibisita dahil busy pa siya sa ngayon. Hindi lang yun, mahilig siya sa nature. At kung magkakaroon man siya ng prenuptial photoshoot ay gusto niyang gawin yon sa kanyang hacienda sa probinsya. Habang abala sa pag-post ang dalawa ay abala rin naman si Natalie sa pag-video at pagpipicture sa kanila at pinasa yon sa GC nilang magkakaibigan. Mostly, kaibigan ng kanyang tito Vincent. Liam, congrats sa bagong kasal. Arthur, congrats sa muling pagbabalikan. Jerome, what? Bakit silang ikakasal? Hindi pwede. Sa ate ko lang pwedeng ikasal si Kuya Vincent. Nang mabasa ni Natalie ito ay gusto niyang i-kick sa group chat si Jerome. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok sa GC nila pero knowing na magkakaibigan ng mga kapatid ng mga ito ay siguradong makakapasok to. Natalie at Jerome, tumahimik ka nga, kasal ng Tito Vincent at ate Calista ko, okay? Samantalang nang mabasa to ni Jerome ay halos sumabog ang puso niya sa inis. Gustong gusto niya si Calista pero mas gusto niya na maging asawa ng kapatid niyang si Celeste, si Kuya Vincent dahil mahal na mahal ito ng ate niya. Jerome, anong ginagawa mo dyan at parang tinatae ang pagmumukha mo? Mabilis na itinago ni Jerome ang phone at kinuha ang libro na kunwari nagbabasa pero ang totoo ay nakikipagtsismisan sa GC. Ate, kanina ka pa ba dyan? Umangat ang isang kilay ni Celeste. At dumiretso ang tingin sa cellphone niya na mahigpit niyang hawak. May tinatago ka ba? Ano nakikipagpalitan ka ng mensahe sa babae? Habang iniinteroga ni Celeste si Jerome ay panay ang tunog ng CP nito na ipinagtataka ni Celeste. Imposibleng babae ang kachat nito sa sunod-sunod na pagdating ng mensahe. Mukhang ngabala ka, sige na at ipagpatuloy mong pakikipag-chat mo. Nakangiti niyang sabi. Iniwanan niya to. Hindi, naglakad lang siya at palihim na tumayo sa likuran nito nang hindi napapansin ng kapatid. Nang silipin niya kung sino kachat ni Jerome ay kagad na namutla ang mukha niya nang kagad ring napalitan ng galit. Mga larawan ang tinitingnan ni Jerome, pictures ni Vincent at Calista habang nagpo-photoshoot. Mabilis niyang inagaw ang phone at tinignan lahat ng mensahe. Totoo nga, sina Calista at Vincent ay nagwe-wedding photoshoot. Mabutit napigil niya sarili kung hindi nabalibag niya na ang phone ni Jerome. Ate, ayos ka lang ba?
Pilit na ngumiti si Celeste at tinago kay Jerome ang totoong nararamdaman. Oo naman, wala ka bang bilib sa ate mo? Ayos lang ako. Sa pagkakataong ito'y muling tumunog ang phone ni Jerome at ang nagpadala naman ng mensahe ay walang iba kundi ang kanilang kapatid na si Frederick. Kasali rin pala ito sa GC na magkakaibigan. Frederick, congratulations! Drinks are on me this Friday night at Santeria Oriol Manor. See you there, everyone. Napanganga si Celeste sa nabasa. Kailan pa ulit natutong makipaghalubilo ang kuya niya sa mga kaibigan nito. Nilingon niya si Jerome upang ibalik dito ang cellphone. Huwag kang mag-alala, Jerome. Si Vincent pa rin ang tinuturing ni Santinong ama. Kaya't hinding-hindi niya kami pababayaan. Tumango si Jerome at malungkot na sinundan ng tingin ng kapatid na paakyat na muli ng kwarto. Samantala nang makarating si Celeste ng kwarto niya, ay kaganyang pinagtatapon ng lahat ng gamit na nakita. Shit, Kakalista. Hindi pwede to. Hindi pwedeng mapasya kanya ng tuluyan si Vincent. Akin lang siya. Akin! Kinuha niya ang cellphone at mabilis sa tinawagan ng isang tao na alam niyang makakatulong sa kanya upang ipatumba si Kalista. Celeste, my baby, ano kailangan mo't napatawag ka? Hindi pinansin ni Celeste ang tawag sa kanya ng lalaki. Agad niya sinabi ang sadya. Neil, nasan ka na't bakit hindi ka pa bumabalik ng Pilipinas? May iritasyon sa boses niya na magtanong. Africa, may trabaho pa ako. Bakit? Miss mo na ba ang katawan ko? Mahihina itong tumawa. Celeste rolled her eyes in annoyance. Si Neil ang kanyang bed body. Kapag nagkikita sila nito ay magkasama sila upang magtalik. Babae rin siya at may pangangailangan. Si Neil rin ang tinatawag niya kapag may tao siyang gustong ipapatay. Kapalit noon ay ang katawan niya. Gusto siya ni Neil pero dahil si Vincent ang gusto niya, hindi niya maibaling ang damdamin dito kung hindi init lang ng katawan. May gusto akong ipakilala sa'yo. Gusto kong turuan mo siya ng leksyon. Kung pwede lang, tuluyan mo na rin para wala na akong kaagaw. Katahimikan. Pagkatapos ay sinundan niyo ng mahinang tawa. Love rivalry ha? Stop asking. Sasabihin ko sa iyong buong detalye kapag nakauwi ka na. Kailan ka babalik? Next month. Gumisi si Celeste. Finally, she can get rid of that Kalista. I'll see you then. Friday night at Santeria Oriol Manor. Nang makarating sina Kalista at Vincent ay halos naroon ang lahat ng kaibigan nito. Pati na rin si Natalie na nag-iisang babae sa grupo. Sabay-sabay na tumingin ang mga ito sa kanila nang makapasok sila sa private room na kinuha ni Frederick para sa grupo. The husband and wife are here. Unang bati ni Liam at tinaas pang hawak na wine glass. Sinundan to ni Arthur nang tumayot inabutan kaagad si Vincent ng alak. Congrats! Sa wakas nakuha mo na siya ulit bro. Samantalang si Frederick ay kakalista nakapokus ang tingin at malamlam ang mga matang nakatingin sa kanya. Lumapit si Delphine kay Kalista at inabutan siya ng orange juice na nakalagay sa wine glass. For you, congratulations sa pagbabalik kay Vincent. Ngumiti ito ng mapait sa kanya pero baka sa mukha nito ang lungkot. Thanks. Tinanggap niyang inabot ni Delphine saka sinilipan si Vincent. Walang reaksyon sa mukha nito at inayaan lang siya kaya nakahinga siya ng maluwag. Magkasamang upo si Kalista at Vincent sa pandalawahang sofa at kagatong binomba ng inumin ni Liam at Arthur. Ang rason ng dalawa ay selebrasyon sa muling pagkakabalikan nilang dalawa. Hinayaan naman to ni Kalista dahil kung malasing man ito mamaya ay nandyan naman si Natalie para magmaneho. Sigurado siyang hindi siya papayagan ni Vincent lalo na't gabi na dahil sa kondisyon niya at kung ipipilit niya siya ay magmaneho ay matatalo lang siya. Mahirap pa namang kaargumento ang lasing. Maya may biglang tumunog ang phone ni Vincent at dahil katabi niya ito, ay narinig din niya yon kaya siniko niyang asawa na walang balak sagutin ang tumutunog na phone. Hey, tumutunog ang phone mo, hindi mo ba sasagutin yan? Siniko niya si Vincent at mahinang bumulong, sapat lang para marinig ito ng asawa. Talo nang sinulyapan siya ni Vincent at napilitang hugutin ang phone sa bulsa sa katiningnan kung sinong tumatawag. Dahil magkatabi silang mag-asawa, ay nakita rin ni Kalista kung sinong tumatawag dito. Oh, mahinang anas niya, tumatawag ang tagapagligtas mo. Hindi mo ba sasagutin? Matiim siyang tinitigan ni Vincent pero hindi ito nagsalita at sinagot ang tawag. Yes, walang ganang sagot niya. Vincent, nasan ka? Ang nag-aalalang boss ni Celeste narinig ni Vincent sa kabilang linya. Santeria Manor, may kailangan ka ba sa akin? Medyo busy lang ako. Diretsang tanong niya.
Nangako na siya kay Calista na lilimitahan niya ng pagbibigay ng atensyon kay Celeste, lalo na kung may mahalaga silang ginagawa. Sinulyapan niyang asawa at kinuhang palad nito sa pinagsalikopang daliri nila. Kasi Vinson, si Santino bigla na lang nagsusuka. Dahil mataas ang lagnat, hindi rin siya tumitigil sa pagtawag sa'yo. Hinahanap ka niya, Vinson. Baka naman, pwede mo siyang puntahan sandali. Hindi siya tumitigil sa pag-iyak hanggat hindi ka niya nakikita. Anong sabi ng doktor? Tumawag ka na ba sa doktor? Tanong niya. Nalaman na lang ni Vincent kay Jerome na nakalabas na palang bata sa ospital kahapon. Pero ang sabi nito hindi pa ito masyadong magaling at hindi makapagsalita ng maayos. Ang sabi ng doktor ay natural lang sa kanyang pagsusuka at lagnat dahil sa side effects. Ang inaalala ko lang ay baka lumala ang lagnat niya dahil hindi siya tumitigil sa kakaiyak sa paghahanap sa iyo, Vincent. Hindi sumagot si Vincent. Ang buong paligid ay tumahimik din dahil sa simpleng tawag na yon at hinihintay ko ano magiging sagot ni Vincent. Maya-maya ay mahinang tumawa si Calista. Ang tawa niya ay puno ng pangungutya. Pumunta ka na, mahina niyang sabi. Sa sobrang pagpigil niya ng emosyon sa boses at dahil may ngiti sa kanyang labi, ni isa sa loob ng private room ay walang nakakabasa sa tunay niyang nararamdaman. Bukod kay Vincent, hindi niya na kailangan tanungin ng asawa kung anong gusto ni Celeste at alam niya nang nilalaman ng usapan ng mga to. Bigla namang pinatay ni Vincent ang cellphone nang marinig ang sinabi ni Calista. Kinuha niyang platito na naglalaman ng prutas saka tumusok ng winter melon at sinubo yun kay Calista. Hindi ako aalis. Nandito ako. Bakit naman ako aalis? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hindi na ako basta-bastang aalis dahil lang tumawag siya? Umangat ang isang kilay ni Calista. Oo nga't sinabi ni Vincent na hindi na ito susundin. Ang pangungulit ni Celeste ay nagulat pa rin siya nang tumanggi ito sa harap mismo ng kaibigan nito. Lalo na kay Frederick nang sinulyapan niyang lalaki walang galit sa mukha nito kung hindi pang unawa sa naging desisyon ni Vincent. Calista, alam kong paborito mong winter melon. Gusto mo bang padalhan kita? May bagong dating ng winter melon na na-import mula sa Japan. Mukhang nakita siya ni Frederick na sarap sa pagkain ng winter melon at halos maubos niya nang nasa plato kaya siya nito tinanong. Tumigil ang kamay ni Calista sa akmang pagsubo ng prutas at nakaangat ang isang kilay na tumingin kay Frederick. Hindi na kailangan. Hindi naman ako maarte sa pagkain ng prutas. Nginitian niya ito pero ang ngitig iyon ay puno ng pangungutya. Bahagyang dumilim ang mata ni Frederick sa sinabi niya. Pero hindi ito nagpaapekto. Alam kasi nito na kailangan nitong kunin ang loob niya. It's okay, Calista. May baka pa bang gustong kainin? Magsasabi ako sa waiter para ipaghanda ka. Mabilis si Calista at inihilig ang ulo sa balikat ni Vincent. Hindi na kailangan. Kung meron man, nanditong asawa ko para pagsilbihan ako. Dahil sa sinabi ni Calista ay tumaas ang sulok ng labi ni Vincent pero hindi ito nagsalita. Biglang naging seryosong atmosphere. Ang tensyon sa loob ng kwarto ay nagpapahirap sa mga nasa loob. Kung hindi tumayo si Arthur para basagin ang katahimikan, hindi alam ni Calista kung kailan titigil ang matalim na titigan ni na Frederick at Vincent. Calista, alam mo bang may surprise palang inihanda sa'yo si Frederick? Kakasabi pa lang noon ni Arthur nang biglang nag-umpisang pumutok sa paligid. Sinundan niyo ng sunod-sunod na pagputok ng fireworks na nagliwanag sa buong syudad. May balkonahe sa private room kaya isa-isa silang tumayo at tumungo doon. Hindi mahilig si Calista sa mga ganitong display pero hindi niya maitatanggi na ang fireworks na inihanda sa kanya ni Frederick ay talagang nakaka-amaze. Sino mag-aakala na may ganitong side si Frederick? Sa pagkakataong ito'y walang tigil sa pag-vibrate ang phone ni Vincent. Alam niyang si Celeste ang tumatawag kaya naman hinayaan niya yung tumunog. Pero mapilit ang dalaga kaya walang nagawa si Vincent kung hindi sagutin yon. Bumalik ito sa loob dahil sa ingay ng fireworks pero si Calista ay nanatili sa labas upang manood. Tumabi sa kanya si Delphine. Ang ganda, hindi ba? Tumango si Calista habang ang matay na natiling nakatingin sa fireworks. Oo, sobrang ganda. I was talking about you. Biglang sabi ni Delphine. Mahinang tumawa si Calista. Well, thanks for the compliment. Naging abala ko sa trabaho. Pero bumalik agad ako para makita ka. Pero mukhang huli na yata ako. Hindi pa huli. Mahinang sabi ni Calista.